dear beloved, Boss Mike, Cervera. Naalala nyo ba to, mga kababayan ko? Naalala nyo ba nung binabanatan niya si Laila de Lima? If you don't want to hear anything from me, stop saying things about me. No, stop saying things about me. Sabi niya gano'n, wag ka, itigil mo na yung pagsasalita patungkol sa akin ng kung ano-anong hayop, ganyan. Oo, sabi ni Roque, oh. Because remember, I'm free and can reply. I'm free, can reply, and can reply. Malaya ako at pwede kong magsalita, pwede kong sumagot. Pero ikaw sabag. 'Di ba? Ang tawag nila diyan kay Laila de Lima noon sabag. You're in jail. Alam niyo naman siguro kung anong tawag dyan. Eto naman, kay Laila de Lima. Sagot. If you don't want to hear anything from me, stop saying things about me. Because remember, I'm free and can reply. You're in jail. Alam niyo naman siguro kung anong tawag dyan. Hindi ko na lang sasabihin kung anong tawag dyan. Alam niyo naman kung ano yung mga pinagsasabi niya tungkol sa akin. And now look at him now. He's on the run instead of facing the rule of law. Sabi ni Bambina, cute mo pala maging bading, Grabe ka naman, oo. Oy, drama lang yun. Nakita nyo? Yung sinasabi ni Laila de Lima kay Roque, totoo naman yan Alam nyo, eto yan. Kung inyong maalala, itong si Roque, anti-Marcos, anti-Duterte, dilawan na matibay. Naalala nyo ba? Baka hindi nyo lang, ipapaalala ko sa inyo mga kababayan ko. Ang Harry Roque, yan po ay matigas na dilawan. Yan po ay kaalyado ni Cory. Di po ba? Ngayon po, nung napunta at na-appoint nga sa gobyerno ni Duterte, nag-iba na. Oo. Hanggang siya naging himod-puwet na siya sa mga Duterte. Ngayon, mga kababayan ko, magkalipas ang termino ni Digunyo, abay gustong tumakbong senador, pasayaw-sayaw pa nga yan, Oo, kahit na ang laki-laki ng tiyan, bundat na bundat mga kababayan, mga kababayan ko yung nasasayaw pa rin ang nasasayaw. Tapos mga kababayan ko, ayun na nga, nung hindi manalo bilang senador, humingi na lang ng pabor. Itong si Digong, si Kibuloy at saka si Harry Roque. Yun nga yung hiniling, yung pogo daw na dapat manatili kasi nga malaki nga kinikita nila diyan Ngayon, eto na. Eto na. Adrian Alit, wag mo nang hanapin. Ini-stock na ako. Ako pa naman, naka-public lang yung mga post ko, Eto na ngayon. Nung hindi na mapagbigyan, ito pong kahilingan na manatili ang pogo sa Pilipinas, nagwala-wala na yung mag-aamo na yan. Nagwala na si Roque sa SMNI, si Kibuloy, kung ano-ano na rin ang sinasabi. Si Digong, ganun din siya, nangingialam sa pamumuno ni Pangulo. Diyan ho yan Diyan ho yan nag-umpisa sa mga ganyan, yung mga droga na dapat hayaan daw yung pagpasok kasi nga negosyo ni Digonyo. Hanggang ngayon ba naniniwala ba kayo na ang mga Duterte galit talaga sa droga o sila yung nagbebenta? Mga kababayan ko, kitang-kita nyo naman lahat halos ng balita pagka ang usapan droga galing sa Davao City, di ba? Ngayon, mga kababayan ko, hanggang sa dumating na nga yan, yung galit na, pati yung pogo, maraming natapakan. Pati si Amy pala kumikita dyan. Alam nyo ba yon? Pati si Manang Amy kumikita sa pogo. Oo, grabe Kaya lahat sila mga kababayan ko, ang nangyari nga. Kaya lahat sila galit na galit.
tingnan nyo si Chavit. Ano? Galit na galit din kahit na napakaraming ipina-appoint sa gobyerno. Grabe, no? Oh, eto na. Oh, eto na. Sabi ni Lydia rito, lahat na lang ng negative ang balita kay PBBM. Pinapasa at binibintang sa iba. No wonder if one day, malamang si Trump, Putin, even King Charles ay ibaling ang bintang. Malamang nga, ganun na nga. Di ba, no? Sabi ko nga sa inyo, lahat ibibintang nila eh. Ngayon, ano na nangyari kay Roque? Aba, tingnan nyo ha. Nung araw, mga kababayan kong tumatakbong senador to, puring-puri. Oo, si Pangulong Bongbong. Ang records, wala pong kaso for human rights violation sa Amerika si Ferdinand Marcos Jr. Kita nyo? Pero ngayon dati walang kaso, mabuting tao, mabait. 'Di ba? Sabi nga rin ni Sara, si Bongbong Marcos mabait. Hindi magnanakaw, hindi korap. I love you BBM. I love you BBM. Ganon, 'di ba? Ano nangyari? Tulad nito, tingnan niyo mga kababayan na sinasabi, Inisa-isa ko po ang records, wala pong kaso for human rights violation sa Amerika si Ferdinand Marcos Jr. Kita nyo? Ganyan klaseng bakla si Roque. Ganyan, ganyang klaseng bakla. Di ba? Ano na nangyari? Di ba? Inisa-isa ko Palakpakan yung mga bobot tanga. rin po ang mga kaso na decided po ng ating Philippine Supreme Court. Totoo po, co-administrator si Ferdinand Bongbong Marcos, wala pong kaso na siya mismo nagnakaw. Ay, wala! Bakit bigla kayong nagbago? Bakit biglang nagbago? Bakit biglang galit na sila? Kung noon pa pala mga kababayan, si Pangulong Bongbong Marcos ay isang masunurin at mabuting mamamayang Pilipino, mamamayang tao, mamamayang tao tuloy. Di ba mga kababayan ko? Ayan puring-puri ni Roque. Sabi nga ni Sara at Roque, plastic talaga. Nako, si Ligaspi nagagalit tuloy. Ganyan ang ugali ng kulto ni Duterte. Sabi ko nga sa inyo, anong dahilan kung bakit sila nagkaganyan? Kasi nga nabisto yung pong kanilang mga pinagagawang kalokohan. Ito po ang si Reyna ng Pogo. Diba? Alam niyo yung si Reyna? Oo. Kung may hari, may Reyna, eto si Reyna. Siya ang si Reyna ng Pogo, mga kababayan ko. Diba? Ngayon, nung hindi nga napagbibigyan yung kanyang kagustuhan na wag sanang ipasara ang Pogo sa Pilipinas kasi kumukulimbat sila ng kwarta na malalaki kasama si Sara Duterte, si Rodrigo Duterte. Mga kababayan, sangkot sila dyan. Aba mga kababayan ko bigla-biglang nanira ng nanira. Ganun yung style nila kapag hindi napigbibigyan. Dahil po sa kagustuhan ni Pangulo na magkaroon ng matiwasay, maayos na pamamaraan pagdating po sa mga sugal, hindi katulad ng Pogo na nangingidnap, human trafficking, nano-nurture, nagdodroga, pati droga. Nako, mga kababayan, lahat na. Pati mga pokpok, pinapapasok nila. Kaya wag na kayong magtaka kung bakit si Pulong pokpok ang mga binabanatan niya. Di ba?
Oo, si Pulong mahilig sa pokpok. Si Roque, mahilig saan? Mahilig sa supa. Oo, supa ng supa to. Di ba? Isa pa nga, Roque. Nang ina mo ito na. Inisa-isa ko po ang records. Wala pong kaso for human rights violation sa Amerika si Ferdinand Marcos Jr. Yan! Inisa-isa ko rin po ang mga kaso na decided po ng ating Philippine Supreme Court. Totoo po, co-administrator si Ferdinand Bobong Marcos, wala pong kaso na siya mismo nagnakaw. Nako. Paano yan? Nasa na yung mga DDS na mga tatanga-tanga? Magalit kayo kay Roque. Bakit niya pinupuri kasi si Pangulo? Ngayon, ano na nangyari kay Roque? Eto na siya ngayon, mga kababayan ko. Diba? Ano nangyari? Eto ngayon, mga kababayan ko. Marami pa rin naman yung mga naiwan dahil nagkawatak-watak yung mga empleyado ng Pogo. 'Di ba? Yung iba naman mga kababayan ko, kung ano-ano na pinapasok nila kasi ayaw nang bumalik ng mga bansa nila. Kaya kung inyong mapapansin, minsan kapwa Incheck, kapwa Chinese, mga kababayan, nag-aaway-away, nagpapatayan dito sa Pilipinas. Tama ba? Kagagawan nito nga si Duterte. Lahat pinapasok kasi. Chinese na biktima umano ng Nako, tignan nyo mga kababayan ko, ha? Kinulong at sinaktan. Ganyan ho kasi ugali ng mga yan. Subukan nyo kayang jowain si Roque. Tapos subukan nyo ipagkait yung inyong 2 inches na laman. Subukan nyo kaya. Ikaw, Arnold Lopez, subukan mo kayang jowain si Roque at ipagkait mo yung 2 inches mong laman. Ewan ko na lang. Baka ganito ang gawin sa'yo niyan. Bugbugin ka niyan, bubugbugin ka. Eto na. nasagip ang 2 Chinese na biktima umano ng illegal detention at pananakit sa Taguig City. Isinagawa ng pulisya ang operasyon sa isang gusali sa Bonifacio Global City noong Grabe, nakaraang no? Sabado. Arestado ang isang Chinese at isang Taiwanese na pang-opisyal ng isang construction company. Ayon sa nagtimbre sa mga otoridad, nagsimula ito nang subukang mag-resign ng 2 biktima sa trabaho. Baka hindi lang ho yan yung ginagawa ng mga yan. Dapat susiin yung maigi. Ibig ko sabihin sa susiin, usisain, O sisain yung maigi. Hindi pa malinaw kung bakit hindi nagkasundo ang mga empleyado at ang kanilang mga amo. Nako po, ayan na. Paano? Di ba? Baka ho may mga ibang mga aktibidades ito. Baka naman sa likod ng mga legal na mga negosyo, merong nakatagong mga illegal. Kaya ganon. Di ba? Tulad nito, tingnan niyo yung itsura ni Roque na. Tingnan niyo mga kababayan ko. Kamukha na ho ni Congressman Saldana to Dati mga kababayan ko, kamukha niya yung Ang records. Dati kamukha niya si General Yamashita. Tingnan niyo yung mukha ni Roque dito, kamukha ni General Yamashita. Kilala niyo ba? Sino nakakakilala kay General Yamashita? Kamukhang-kamukha niya. Yung po bang laging ang ganap mga kababayan Hapon? 'Di ba? Yung gumanap ng General Yamashita sa palabas. Ganyan ho ang mukha niya, medyo kalbo lang. Tanggalin niyo ho yung piluka. Ni Roque, abay siyang siya. Totoo. Tanggalin niyo ho yung piluka.
Abay, siya na mga kababayan ko, ha? Hindi si Bamber Moran yun. Dati hindi, iba yun. Iba yun. Yung gumanap ng Yamashita. Oh, Vic Diaz ba yun? Oh! Oo, mukhang si Vic Diaz nga. Di ba? Yan yun, oh. Si Vic Diaz. Oh, di ba kamukha? Tanggalin nyo yung pilukan. Oh, tapos dito, abay, naging kamukha niya si Oo, si Party List Congressman Saldana ba yun? Ayan, oh. Marcoses. Oh, tingnan nyo mga kababayan ko. Abay, hindi lang ho yung buhok yung nagiray. Pati ho mga kababayan yung mukha niya. Dito ho, naging kamukha na ho niya. 'Di ba? Sino ba yung yung congressman na tabingi yung mukha? Oo. Ayan tumabingi na. Eto na. Dahil pinakulong nila si Tatay Digong, magtatagumpay sila sa kanilang kagustuhan na na manatili sa pwesto forever. Mm. Marcos Part 2, Marcos forever. Mm. Pero hoy, Junior, Mm. sa tingin mo kung may mangyari kay Tatay Digong sa dahig, dahil sa ginawa mong pangingid na papapunta sa kanya, magtatagal pa kayo? Magdasal ka na tumaba muli si Tatay Digong dahil pag siya'y patuloy na pumayat at may mangyari sa kanya, tapos na ang inyong pamilya. Kung yung una, Diyos ko! Alam nyo mga kababayan ko, sa ganitong mga banat ni Roque, maraming naniniwala pa rin namang mga tangat bobong mga DDS Nabibenta pa rin niya yung ganyan niya, kahit na nakikita nyo na hirap na siya. Oo. kayo'y nakapunta pa ng Hawaii, baka hindi na kayo makaalis sa Pilipinas at magharumintado na ang Pilipino. Kita nyo? Kita nyo? Ganyan yung kanilang naratibo na lagi bang mangyayari sa iyo, Eka, yung nangyari sa tatay mo, Eka. Hanggang ngayon mga kababayan, kita nyo, bagong taon na naman, 2026 na. Kalagitnaan ng 2026 mga kababayan ko, nako, kampanyahan na. Yung iba nag-uumpisa na yan, gumagapang, Kaya wala na, magiging busy nila, iisipin ng mga tao, bakit ba? Kung nung mga nakarang unang taon, pangalawang taon, pangatlong taon, mga kababayan ko, walang pake yung mga Pilipino sa pagpapabagsak ng gobyerno. Ngayon pa kaya na malapit na yung eleksyon, Kaya mga kababayan ko, sinasabi ko sa inyo, yung kanilang pagnanais, yung pagiging desperado nila na maagaw pa, yung pong pwesto ni Pangulong Bongbong, malabo na. Hindi na ho mangyayari, mga kababayan. Tandaan nyo yan. Malabong-malabo pa sa pilukan niya. Sabi na gawin niya ng ating mga kapwa Pilipino. Pero hindi po imposible yan. Nakapatuhin na kayo ng mga taong bayan. Paano ba batuhin ng taong bayan? Tatanga-tanga kang bakla ka. Eto! Eto. Naalala nyo ba to? Roque, nakikita mo ba yan? Ito lahat yung kaibigan ni Duterte. Tatanga-tanga ka. Bakit? Alam mo ba puro DDS yung mga Pilipino? Iilan lang yung mga tanga rito. Tulad yan. Ito lahat sangkot sa mga katiwalian. Ito, si Michael yan, ginawang economic advisor. Pagtataksil yan. Biruin mo, in-check, hindi naman Pilipino, ginawa mong economic advisor. Para nga sabi ng mga political analyst, wag niyong galawin niya si Michael Yang, bata ako yan. Di ba? Maraming pinasok na pera yan. Ito, Richard Chen, Charlie Tan, Bongo. Kita mo? Si Bongo nga, naging senador pa to. Ewan ko, bobobo kasi ng mga ilan nating mga kababayan, Yan! Ewan ko dito kay Roque, pinaglalaban mo? Baka akala mo, santo si Digong.
galit ang mga Katoliko. Di ba? Galit ang mga Katoliko kay Digonyo kasi minomora niya yung si Jesus Christ, no? Tatay Digong dito sa dahig. Oh, laka. Mali kayo. Ah, Kung sa ano? akala ninyo na wala ng problema sa inyo sa pamamagitan ng pagkikidnap nyo papunta ng dahig si Tatay. Sino ba nang ngidnap dyan? May kasalanan nga. Panay ang paninisin nyo kay Pangulo. Dinimanda nga yan ni Trillanes. Ilang beses ba nating sasabihin na walang kinalaman si Manong Bongbong dyan? Kung hindi siya tinulungan, abay, prerogative ni Pangulong Bongbong Marcos yan. Sa palagay nyo, mga kababayan ko, may gana bang tulungan si Pangulo? Sabi nga natin noon, kung ang isang tao na katulad ni Digong ay, kung ano-anong sinasabi, tinatawag siyang weak leader, adik, bangag. Sino gaganahang tumulong kay Duterte? Wala. Kaya kung may sisisihin kayo, yun si Trillanes. At saka bakit? Kung wala naman talaga siyang pananagutan, hindi siya mapupunta ng dahig. Kaya siya napunta ron dahil, mga kababayan ko, dahil meron siyang nagawang kasalanan. Nagpapatay siya ng maraming mga Pilipino. Di ba? Tatay Digong, pag minangyari, Nako. bangungot yan sa inyong lahat at sa mga henerasyon na darating ng Marcos. Hindi kayo patatawarin ng sambayan ng Pilipino. Anong hindi papatawarin? Ikaw lang ang hindi namin mapapatawad, bakla. Di ba? Oo, dahil sa mga kalokohan nila, hindi lang ni Digong. Lahat kayong mga maloloko, abay talagang itinaboy ni Pangulo. Di ba? Ngayon, nanganganib ka pa nga. Buti pa nga si Laila de Lima. Si Laila de Lima, mga kababayan ko, ano nangyari? Abay, lumaban. Eto si Bakla, tumakbo. Tandaan nyo yan. Mag-aral ka. Matindi yung pagbabanta ni Bakla. Yung sarili niya nga, hindi niya matulungan. Salita ng salita, pero hindi niya naman natutulungan yung sarili niya. Yung kasaysayan, paano naging katapusan Ah. ni Muammar Gaddafi sa Libya. Hindi malayo, ganyan din ang gagawin sa inyo. Nako! Hahatawin kayo ng taong bayan. Nasaan na? Lagi nyo na sinasabi ang 3 araw na 3 taon na. Ano nangyari? Yung mga ganyan-ganyan ninyo, magagalit ang taong bayan. Para hindi kayo mapahiya, gumawa kayo, bayaran na natin, marami naman tayong ninakaw, yung pondo natin, ilabas nyo na, humingi ka ng tulong sa China. Humingi kayo ng pondo sa mga kontraktor natin na mga nakinabang. Ipalabas nyo yung pera ni Diskaya. Ikaw, Bongo, ipalabas mo yung perang kinita ninyo sa kumpanya mo. Pag samasamahin natin at magbayad tayo ng isang survey. 'Di ba? Survey company para para ang mangyari pabagsakin natin. Kunyari, wala nang naniniwala kay Bongbong Marcos. Grabe, mga kababayan ko. Galit pag minangyari kay Tatay Digong. Kahit saan pa kayo magtago, may Pilipinong magagalit sa inyo, nakakataw sa inyo. Mahal na mahal. Eto mga kababayan ko, mahal na mahal ng taong bayan, mahal na mahal ng mas higit na nakakaraming Pilipino, ang Pangulong Bongbong Marcos. Maniwala kayo. Our beloved Boss Mike Cervera.